Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Sa araw ng kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal, tanggap ni Clara ang balitang 5 taon na nilang pinakahihintay ng kanyang asawa. Buntis siya. Sa labis na kagalakan, nagplano siya ng isang dinner para sa kanilang anibersaryo habang umaasang masusurpresa ang billionaire CEO na si Archie Amadeo gamit ang isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol na magbabalitang magiging magulang na sila sa wakas. Ngunit hindi kailanman umuwi si Archie. Sa halip ang gabing yon kasama si Mia, ang babaeng minsan niyang pinangakong papakasalan bago sila pinaglayo ng tadhana 6 na taon na ang nakararaan. Mabilis naging balita ang kanilang muling pagkikita, dahilan upang mula sa bahay ay mapanood na lamang ni Clara ang kanyang asawa habang nasa pampubliko at sumasayaw kasama ng unang pag-ibig nito sa mismong gabing dapat ay pinagdiriwang nila ang kanilang anniversary. Pinipilit ni Archie na si Mia isang dating kaibigan lamang, ngunit ibang sinasabi ng kanyang mga kilos ng asawa. Habang nagiging bahagi si Mia ng kanyang araw-araw na buhay at nagpapatuloy ang mga chismis sa bayan ng Santa Monica, unti-unting nadudurog ang tiwala ni Clara. Dahil hindi maipagtapat ang kanyang pagbubuntis at ayaw niyang magmakaawa para sa atensyon ng kanyang asawa, tahimik siyang tumalikod at lumayo. Naiwan ang sorpresang magpapabago sa mundo ni Archie. Nang malaman ni Archie na magiging ama na siya, doon niya na-realize na ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay ay hindi ang paglimot sa kanilang anniversary, kundi ang paglimot sa babaeng palaging nasa kanyang tabi. Ngunit huli na ang pagsisisi. Habang may mga nakatagong kaaway na nagmamanipula ng mga pangyayari mula sa dilim at nagsisimulang lumabas ang mga matagal nang nakabaong lihim sa likod ng pagbabalik ni Mia, kailangan lumaban ni Archie hindi lamang upang protektahan ang kanyang pamilya at ang hindi pa naisisilang na anak, kung hindi upang mabawi rin ang asawang winasak niya ang puso. Sa isang mundo na ang pag-ibig ay sinusubok ng nakaraan, ang tiwala ay nasisira ng pagpapabaya at ang kapatawaran kailangan pagsikapan. Iisang tanong ang nanatili. Maaari pa kayang maalala bilang lalaking minahal o ang asawang nakalimot sa pinakamahalagang araw ng kanilang kasal, kapalit ng dating pag-ibig nito? Malalim na ang gabi sa lungsod ng Santa Monica, ngunit sa loob ng marangyang penthouse ni Clara at ng asawa niyang si Archie Amadeo, tanging ang mahinang lagitik ng orasan sa dingding ang maririnig. 5 taon nang nakakaraan nang sumampa sila sa isa't isa sa harap ng altar. 5 taon ng pagmamahalan, mga pangarap at tahimik na pagtitiis ni Clara sa mundo ng mga bilyonaryo, kung saan ang kanyang asawa ay kilala bilang isang malamig, seryoso at walang awang CEO. Nakaset up sa mahabang mesa ang mga espesyal na putahe na personal niyang niluto. Meron ding nakasinding mga mababangong kandila na nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag sa buong silid. Sa gitna ng mesa nakapatong ang isang simpleng maliit na pulang kahon. Sa loob nito ay ang 2 bagay na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Ang positibong pregnancy test at ang isang napakaliit na pares ng sapatos ng sanggol. 5 taon nilang hinintay ang sandaling ito. 5 taong paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na mahirap para kay Clarang magbuntis dahil sa mahina nitong kalusugan. Ngunit ngayong araw ng kanilang ikalimang anibersaryo, dumating ang mismong pinakahihintay niya. Napatingin si Clara sa kanyang suot na relo, mag-aalas 10 na ng gabi. Ang sabi niya, uuwi siya ng maaga ngayon. Bulong ni Clara sa kanyang sarili. Pilit pinakakalma ang kabog ng kanyang dibdib habang hinahaplos ang flat pa niyang tiyan. Gusto niya raw ipagliwang natin to nang tayong 2 lamang. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan si Archie. Ilang beses pang nagring ang linya bago to sumagot, ngunit hindi ang boses ng kanyang asawa ang narinig niya, kundi ang ingay ng isang bar at ang malakas na musika sa background. Archie? Tawag ni Clara, medyo nanginginig ang boses. Hello Clara, may pinagkakaabalahan si Archie ngayon dito.
Isang pamilyar at madamis na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na matagal niya nang hindi narinig, ngunit kailanman hindi niya malilimutan. Baka sakaling nakalimutan niya, pero kasama niya ang nag-iisang babaeng nangako siyang mamahalin noon. Nandamig ang buong katawan ni Clara. Si Mia, ang babaeng umalis 6 na taon nang nakakaraan bago pa man sila ikasal ni Archie. Ang unang pag-ibig na sinasabi ng marami na kailanman ay hindi tuluyang naisuko ng batang bilyonaryo sa kanyang puso. Nasaan si Archie? Mahigpit na tanong ni Clara. Pilit na pinanatili ang katatagan ng kanyang boses kahit paunti-unting nadudurog ang kanyang dibdib. Tumingin ka sa balita, Clara, o kaya mas mabuti kung titingin ka sa labas ng bintana ng pampublikong plaza sa sentro ng lungsod. Malamig at may bahid ng panlilibak na sagot ni Mia bago pinatay ang tawag. Nanginginig ang mga kamay na lumapit si Clara sa malaking salamin ng kanilang balkonahe. Tanaw mula sa itaas ang malayo-layong sentro ng lungsod kung saan may nagaganap na isang malaking pampublikong kaganapan. Gamit ang kanyang phone, binuksan niya ang social media at agad sumambulat sa kanya ang isang trending live broadcast. Sa screen, kitang-kitang mukha ng kanyang asawa, si Archie Amadeo, ang lalaking kilala sa pagiging laging seryoso, formal at mailap sa publiko. Nakatayo sa gitna ng entablado habang kayakap at sinasayaw si Mia sa harap ng libo-libong tao at mga reporter. Ang mga flashlight ng kamera ay parang mga kidlat na patuloy na kumikislap, habang ang mga labi ni Archie ay nakangiti sa isang babaeng hindi naman kailanman naging asawa niya. Para bang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong pagkatao ni Clara. Ang gabing dapat ay puno ng luha ng kagalakan at yakap ng pagpapatunay ay napalitan ng isang bangungot na matagal niya nang kinatatakutan. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Archie. Bahagyang magulo ang buhok at may amoy ng alak. Lumingon ito at nakita si Clara na nakatayo sa gitna ng madilim na silid. Ang mesa, puno ng mga malalamig na pagkain at mga kandilang malapit ng maabo. Clara, panimula ni Archie. Halatang may bahid ng pagod at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pasensya na, tumawag si Mia sa opisina kanina. May krisis daw sa kanyang pamilya at kailangan niya ng kasama dahil wala siyang kakilala rito pagka-uwi niya galing ibang bansa. Bilang dating kaibigan? Mahinang putol ni Clara. Ang mga luha sa wakas ay bumagsak sa kanyang mga pisngi, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Archie, anibersaryo natin ngayon. 5 taon tayong magkasama, hinintay kita buong araw. Alam ko, Clara, patawarin mo ko, babawi ako bukas. Mabilis sa sagot ni Archie. Lumapit upang hawakan sana ang kanyang kamay, ngunit mabilis siyang umurong. Huwag mo kong hawakan. Malamig na wika ni Clara. Ang bawat salita ay may dalang bigat na nagpatigil kay Archie sa kanyang paglapit. Hindi mo na kailangan bumawi, Archie, dahil simula ngayong gabi. Tapos na tayo maghintay sa isang tao na ang isip at puso ay nasa iba pa lang? Hindi na naghintay pa si Clara ng paliwanag. Tahimik siyang tumalikod, iniwan ang maliit na pulang kahon sa ibabaw ng mesa. Ang sekretong magbabago sana sa kanilang buhay ngayon nakatago sa dilim tulad ng pag-ibig na unti-unting nilamon ng kapabayaan. Madilim ang paligid. Nang gabing lisanin ni Clara ang penthouse na naging kulungan ng kanyang mga pangarap at luha sa loob ng 5 taon. Ang tanging ingay na sumalubong sa kanyang pag-alis ay ang mahinang ihip ng hangin sa labas at ang sarili niyang mga hakbang na pilit pinatatatag sa kabila ng nanginginig niyang mga tuhod. Hindi niya dinala ang marangyang mga alahas o ang mga mamahaling damit na binili ni Archie para sa kanya. Ang tanging dala niya isang simpleng bag na naglalaman ng ilang pirasong damit. Ang kanyang mga dokumento at ang maliit na sobre na may lamang ultrasound at resulta ng kanyang pagbubuntis. Habang naglalakad siya papalayo sa gusali, ang mga imahe ng pagsasayaw ni na Archie at Mia sa pampublikong plaza ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan tulad ng isang sirang plaka. Ang mga matang dati puno ng init at pangako, tuwing nakatingin sa kanya, ay ang parehong mga matang nakita niya na nakatitig ng may pag-aalala sa ibang babae. Hindi ko kayang magmakaawa para sa atensyon ng asawa ko. Bulong ni Clara sa sarili habang pumapasok sa isang taxi na nag-aabang sa kanto. Ang kanyang boses ay basag, ngunit may determinasyon na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib.
hindi para sa akin at lalo na para sa batang nasa loob ko. Samantala, sa loob ng penthouse, naiwan si Archie na nakatayo sa gitna ng sala. Ang malamig na simoy ng aircon ay tila bumaba sa kanyang mga buto nang mapansing tahimik ang buong bahay. Napansin niya ang mesa, ang mga pagkain hindi man lang nagalaw, ang mga kandilang tuluyan ng naabo at ang nag-iisang maliit na pulang kahon na nakaposisyon sa gitna. Napakunot ang noo ni Archie. Lumapit siya rito at binuksan ang kahon. Ang tumambad sa kanya ay ang maliit na puting sapatos ng sanggol at ang isang stick na may 2 pulang guhit. Agad siyang napaluhod sa sahig habang nanlalamig ang mga kamay. Binalikan ng kanyang isip lahat ng sinabi ni Clara bago to tumalikod. Tapos na tayong maghintay sa isang tao na ang isip at puso nasa iba pa lang? Clara! Sigaw ni Archie sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at matinding takot na sa sandaling yon ay huli na ang lahat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Iniwan si Mia na kasalukuyang nagpapadala ng mga mensahe sa kanyang telepono. Pinuntahan niya ang kwarto ni Clara, ngunit tanging ang bukas na aparador at ang kawalan ng mga gamit ang sumalubong sa kanya. Wala ng kanyang asawa. Ang babaeng 5 taong matyagang naghintay sa kanya, nag-aaral umintindi sa kanyang pagiging abala at nagdasal ng isang simpleng pamilya ay tuluyan ng lumipad papalayo. Sa kabilang dako, nakarating si Clara sa lumang bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Hana sa labas ng lungsod. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, sinalubong na siya ng mahigpit na yakap ni Hana nang makitang mugto ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang buong katawan. Clara, anong nangyari? Ba't ka nandito ng 10 oras ng gabi? Nag-aaral lang tanong ni Hana habang inaaralayan siyang pumasok. Nilapag ni Clara ang kanyang bag at tandang hinawakan ng kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon mula ng gabing yon, bumagsak muli ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong to may kasama tong matatag na pangako. Tinapos ko na, Hana, at magiging ina na ako pero hindi malalaman ni Archie ang tungkol dito. Umabot sa sukdulan ng kaguluhan sa loob ng mansyon ng mga Amateo nang sumunod na umaga. Ang dating tahimik at formal na tahanan na puno ng mabigat na tensyon at sigaw ng desperasyon. Walang pakialam si Archie sa mga nakaschedule na importanteng meeting sa kanyang kumpanya o sa mga milyong-pisong kontrata na kailangan niyang pirmahan. Ang tanging umiikot sa kanyang isipan ay ang imahe ng sapatos ng sanggol, ang positibong pregnancy test at ang walang laman na aparador ni Clara. Mateo! Malakas sa tawag ni Archie habang galit na binabato ang mga papeles sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga matay pulang-pula dahil sa kawalan ng tulog at ang mukha may bakas sa matinding galit sa sarili. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong hanapin mo ang asawa ko? Ba't hanggang ngayon wala ka pa ring dalang balita? Si Mateo na siyang pinagkakatiwalaang abogado at kanang kamay ni Archie ay yumuko ng may pag-iingat. Sanay siyang makitang CEO na seryoso at malamig, ngunit ngayon, kaharap niya ang isang lalaking unti-unti na uubusan ng katinoan dahil sa matinding pagsisisi. Ginagawa ko na lahat ng aming makakaya, Sir Archie. Seryosong sagot ni Mateo. Ngunit sadyang pinag-iba yung tago ni Ma'am Clara ang mga galaw. Wala siyang ginamit na credit card na nakapangalan sa inyo. Blanco ang kanyang mga social media accounts para siyang bula na naglaho. Napayoko si Archie at hinawakan ng kanyang ulo gamit ang 2 kamay. Hinampas ng mahina ang pader sa sobrang frustration. Bakit ba ako naging ganito katanga? Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit sumasagi sa kanyang isip ang gabing mas pinili niyang pagbigyan ang pagbabalik ni Mia kaysa umuwi sa babaeng naghihintay sa kanya. Habang naghahabang siya ng mga balita, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mia, suot ang isang mamahaling damit at may dalang kape na inilapag nito ng may ngiti sa mesa. Archie, nandito ka pa pala? Sabi ko sa'yo huwag masyadong magpaka-stress sa trabaho. Hindi natapos ni Mia ang kanyang sasabihin nang mabilis na lumingon si Archie. Ang mga titig kasing talim ng kutsilyo. Lumabas ka. Malamig, mariin at nanginginig sa galit na utos ni Archie. Napatigil si Mia, medyo nagulat sa reaksyon ng lalaki. Archie, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ano bang problema? Dahil ba kay Clara? Hayaan mo na ang babaeng yon. Baka nagpapakita lang ng drama para mapansin mo. Sinabi ko nang lumabas ka. Sigaw ni Archie na nagpakinig sa buong palapag ng opisina. Tumayo siya na may matinding puwersa na nagpatinag kay Mia. Dahil sa'yo,
dahil sa mga panninindang mo kung ba't ako napunta sa pampublikong plazang yon nung gabi ng anibersaryo namin. Wag na wag mo nang tatawaging drama ang ginawa ko sa asawa ko dahil kung hindi, dahil sa lintik na tulong na hiningi mo, sana kasama ko ngayon ang mag-ina ko. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa narinig. Ang mag-ina? Anong ibig sabihin ni Archie? Sa sandaling yon, napagtanto ni Mia ang simpleng laro ng pagbabalik niya para agawin ang atensyon ng bilyonaryo ay mas malalim at mas masakit na apekto kaysa sa inaasahan niya. Tumalikod si Mia, mabilis na lumabas habang nanginginig sa galit at hiya. Samantala, sa isang malayong probinsya malapit sa baybayin, nagsisimula na si Clara ng bagong buhay. Tahimik siyang nakaupo sa maliit na beranda ng tinutuloy nilang bahay ni Hana habang umiinom ng tsaa. Sa kabila ng kapayapaan ng paligid, hindi maikakaila ang kirot sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at bumulong ng mahina. "Anak, patawarin mo si Mama kung pinili kong lumayo. Ngunit dito ligtas tayo. Dito matututuhan nating mabuhay ng di umaasa sa pagmamahal na kailanman ay hindi naging sa atin." Ilang buwan na ang lumipas mula ng lisanin ni Clara ang marangyang buhay sa lungsod at ang mansyon ng mga Amadeo. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Hana, nakapagsimula siya ng tahimik at simpleng buhay sa isang payapang bayan sa baybayin ng probinsya. Malayo sa maingay na syudad, sa mga chismis ng alta sa syudad at higit sa lahat, malayo sa anino ng kanyang asawang si Archie. Ang dating mamahaling mga damit na gawa ng sikat designer, pinalitan ng maluwag at komportableng damit angkop sa kanyang lumalaking tiyan. 7 buwan ang nakalipas at ang kanyang pagbubuntis kapansin-pansin na. Sa kabila ng pisikal na pagbabago at ng bigat ng emosyon dala ng nakaraan, nakakita si Clara ng kakaibang kapayapaan sa pagising tuwing umaga na sinasalubong ng simoy ng hangin mula sa dagat at ng malalakas na sipa ng kanyang anak sa loob ng sinapupunan. "Kape o tsaa, Clara?" tanong ni Hana habang nilapag isang tasa ng mainit na inumin sa maliit na kahoy na mesa sa beranda. Umupo si Clara habang inahaplos ang kanyang tiyan. Ngumiti ng tipid kay Hana. "Tsaa na lang muna, Hana. Salamat. Mukhang nagiging aktibo na naman ang batang to ngayong umaga. Parang alam na gustong-gusto niyang pinapanood ang pagsikat ng araw sa dagat." Naupo si Hana sa tabi niya at may pag-aalalang tiningnan ng kaibigan. "Di ka ba nag-aalinlangan, Clara? Paano kung makita ka ng mga tauhan ni Archie? Alam nating hindi titigil ang lalaking yon hanggat hindi ka niya nahahanap. Ilang buwan na siyang nagkakagulo sa balita at hanggang ngayon ay laman pa rin ang pahayagan ng pagkawala ng asawa ng bilyonaryong CEO. Nagbagong ekspresyon ng mukha ni Clara. Ang dating mapayapang mga mata napalitan ng bahagyang lungkot at tatag. "Kahit kailan hindi na ako babalik pa sa nakaraan, Hana. Si Archie, pinili niyang mundong kasama si Mia nung gabing kailangan ko siya. Ngayong lumalaki na ang anak ko nang wala siya, natututo na akong mabuhay para sa sarili ko at sa batang to. Hindi ko hahayaan na maagaw pa rin sa akin ang natitira kong dignidad." Habang nag-uusap ang magkaibigan sa probinsya, kabaliktaran naman ang sitwasyon sa marangyang opisina ni Archie Amadeo sa lungsod. Ang dating malinis at organisadong opisina, tila binagyo ng galit at frustration. Nakakalat ang mga folder sa mga ulat sa sahig at si Archie nakatayo sa harap ng salamin habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang muka ay payat, ang mga mata may malalim na eye bags dahil sa puyat at ang kanyang buhok ay medyo magulo. Nawala ng imahe ng isang mayabang at malamig na bilyonaryo. Ang natira ay isang basag na lalaki na nauubusan na ng pag-asa. "Sir Archie?" Mahinang katok ni Mateo sabay pasok sa silid. May dalatong bagong report. "May lida naman kami sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Timog. Sabi ng mga lokal may nakita raw silang babaeng kahawig ni Ma'am Clara namimili sa palengke ilang araw ng nakakaraan." Agad na lumingon si Archie. Ang kanyang mga matay nagniningning sa galit na pag-asa. "Ihanda mong sasakyan. Ngayon na rin tayo aalis. Pupuntahan ko siya kahit saan pang sulok ng mundo mapunta." "Ngunit sir, may mahahalagang meeting pa kayo para sa merger ng kumpanya ngayong hapon." Pagtatama sana ni Mateo. "Wala akong pakialam sa kumpanyang to," sigaw ni Archie sabay bagsak ng kamao sa lamesa. "Wala akong pakialam sa milyon-milyong kita kung ang babaeng mahal ko at ang anak ko'y nag-iisa at naghihirap sa labas dahil sa katanghan ko. Hanapin nasan si Clara, Mateo. Yun lang ang utos ko sa'yo." Nanahimik si Mateo at yumuko.
Alam niya huli ng lahat para pigilan ng CEO. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pagsisisi ni Archie at tanda nitong iwan ang buong yaman at kapangyarihan masundan lamang ang bakas ng kanyang tumakas na asawa. Mainit ang sikat ng araw sa baybayin ng Santa Elena, isang tahimik na bayan sa timog kung saan ang tanging kabuhayan ng mga tao ay pangingisda at pagsasaka. Para kay Clara, ang lugar na ito ay naging kanlungan, isang tahimik na mundong malayo sa ingay ng lungsod at sa mabibigat na alaala ng kanyang nakaraan kay Archie. 8 buwan na ang kanyang tiyan at ramdam niya na ang bigat ng bawat paggalaw, ngunit kasabay nito ang pagtibay ng kanyang loob na itaguyod ang anak ng mag-isa. Isang hapon habang naglalakad siya ng dahan-dahan sa gilid ng dalampasigan upang magpahangin, dala ang isang maliit na basket ng mga prutas na binili niya sa lokal na palengke. Naramdaman niya ang biglang pananakit ng kanyang likod. "Ayos ka lang ba, Clara?" Nag-aalalang tanong ni Hana na sumusunod sa kanya habang bitbit ng iba pang pinamili. "Mukhang napagod kang masyado. Bumalik na tayo sa tinutuluyan natin bago pa sumama ang pakiramdam mo." Ngumiti si Clara, umiling ng bahagya. "Medyo sumasakit lang likod ko, Hana, pero gusto ko pang masilip ang dagat. Ang ganda ng simoy ng hangin ngayon, pakiramdam ko, ligtas na ligtas kami rito ng anak ko." Ngunit hindi alam ni Clara na sa mismong araw na yon, ang katahimikan ng baybayin ay malapit ng mabasag. Ilang kilometro ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Isang itim na SUV ang huminto sa gilid ng daan malapit sa munisipyo ng bayan. Bumaba si Archie Amadeo mula sa sasakyan, suot ang simpleng itim na polo shirt na may nakatiklop na manggas at salaming pang-araw na agad din niyang tinanggal. Ang kanyang mukha ay seryoso, payat at may bakas na matinding pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto at naghahanap. Kasama niya si Mateo at 2 katiwala na tumulong sa pag-iimbestiga sa mga nakaraang linggo. Si Archie, ayon sa impormasyon ng lokal na tindero sa palengke, may nakita raw silang buntis na babae na may kasamang kaibigan na madalas mamili dito tuwing umaga, ulat ni Mateo habang nakatingin sa hawak nitong papel. "Malaki ang posibilidad na nasa paligid lamang natin sila." Tumango si Archie, ang kanyang dibdib ay mabilis na kumakabog. Sa loob ng 8 buwan, itong pinakamalapit na pagkakataon na naramdaman niyang malapit niya na itong matagpuan. "Huwag tayong magpakaingay. Ayokong matakot si Clara o tumakas na naman siya. Gusto ko lang siyang makita at makausap ng maayos." Habang naglalakad si Archie sa kabaan ng daan patungo sa baybayin, tila ba may kakaibang puwersang tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang mga paa, kusa siyang dinala sa direksyon kung saan tanaw ang malawak na dagat. Sa kabilang dako naman, habang naglalakad si Clara kasama si Hana, napansin niya ang isang pamilyar na anino ng lalaki na naglalakad mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Nang lumingon siya, nanigas ang kanyang mga paa. Ang tibok ng kanyang puso tumalon sa kanyang lalamunan. Si Archie, paano niya natagpuan ang lugar na to? Ang unang reaksyon ni Clara ay takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na dinadala niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Hana at bumulong ng nanginginig. "Hana, si Archie, nandito siya. Kailangan nating umalis." "Clara, teka lang, saan tayo pupunta?" Nagpapanik na tanong ni Hana habang lumingon din at nakita ang paparating na bilyonaryo. Ngunit huli na ang lahat. Lumingon si Archie sa kanilang direksyon at sa gitna ng sikat ng araw at simoy ng hangin sa baybayin, nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagod at galit sa mukha ni Archie biglang napalitan ng luha at labis na pagkagulat nang makita ang lumalaking tiyan ni Clara. Napatigil si Archie sa paglakad. Ang kanyang mga labi bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Kitang-kita niya ang katotohanan na matagal niyang pinagdasal makita, ang kanyang asawa at ang anak na naglalaman ng kanilang huling pag-asa para sa isang kalawang pagkakataon. Tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Archie Amadeo sa sandaling magtama ang mga mata nila ni Clara. Ang malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan, tila nawala ng ingay, at ang tanging maririnig lamang ay ang sarili niyang paghinga na nag-uunahan sa bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Habang nakatayo si Clara sa harap niya, suot ang simpleng damit pang tahanan at may kapansin-pansing malaking tiyan, gumuho lahat na natitirang depensa sa puso ng bilyonaryo. 8 buwan.
8 buwan siyang naglakbay sa dilim, nagdusa sa konsensya at umasang magkakaroon pa ng pagkakataon makita ang mukha ng asawang kanyang sinaktan. At ngayon naririto na to, buhay, nasa kanyang harapan, ngunit ang mga matay puno ng takot at pader ng pag-iingat. Clara, basag at nanginginig na tawag ni Archie. Ang kanyang mga paa kusang humakbang papalapit. Tila ba natatakot na kapag kumurap siya, maglalahong ulit ang babae na parang uso. Huwag kang lalapit, Archie. Nanginginig, ngunit maring pigal ni Clara habang umaatras palayo. Ang mga kamay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na parang binabantayan to laban sa isang malaking panganib. Ang kanyang boses may halong galit at kirot na matagal niyang kinulong. Paano mo ako nahanap? Hindi ba't dapat kasama mo si Mia sa lungsod? Bakit ka pa nandito? Napatigal si Archie sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Clara ay parang patalim na tumusok sa kanyang dibdib, ngunit alam niya karapatan nitong magalit. Unti-unti siyang lumuhod sa buhangin, isang kilos na hindi gagawin na isang seryoso, mayabang at ginagalang na CEO sa harap ng publiko. Ngunit para kay Archie ang dignidad ay wala na ring halaga kung mawawala naman sa kanya ang babae na nag-iisang nagpapatibok ng kanyang puso ng totoo. Clara, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Umiiyak na wika ni Archie. Ang mga luhay malayang pumatak sa kanyang mga pisngi habang nakatingin na diretso sa mga mata ng asawa. Alam ko ng lahat. Nalaman ko ang tungkol sa mga dokumento, ang pagmamanipula ni Mia at ang pagpapanggap niya nung gabi na dapat ay pinagdiriwang natin ang ating anibersaryo. Ngunit hindi ko sinasabi to para humanap ng palusot. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pag-iwan sa'yo sa sandaling kailangan mo ko ng lubos. Tiningnan siya ni Clara na may luha rin sa mga mata, ngunit hindi tuluhan ng lambot kundi ng pagkaabo ng nakaraan. Huli na ang lahat, Archie. Nung gabing pinili mong sumayaw sa harap ng publiko para sa iba, habang hinihintay kitang umuwi sa pagkainan na may handang sorpresa, pinatay mo ang tiwala ko. At higit sa lahat, pinalaya na kita. Nang makita ni Archie ang pagtingin ni Clara sa kanyang tiyan, dahan-dahan gumapang ang tingin ng lalaki dito. Namasa ang kanyang mga mata, lalo na mapagtanto ng lalaki ang laki ng buhay na dinadala ng kanyang asawa. Ang anak nilang pinagdadasal ng ilang taon na ngayon lumalaki nang wala siya. Ang anak natin, nanginginig na sambit ni Archie, ang mga kamay na kaunat ng bahagya, ngunit takot hawakan si Clara. Clara, hayaan mo kong maging ama. Hayaan mo kong itamang lahat. Handa akong magmakaawa. Handa akong iwan ng kumpanya. Handa akong maghirap dito sa probinsya araw-araw. Masunod ko lamang pamilya ko. Si Hannah, na nakatayo sa tabi ni Clara at kanina patahimik, ay lumapit ng bahagya upang alalayan ng kaibigan. Archie, kung talagang pinagsisisihan mo ang nagawa mo, sana naisip mo yan bago mo pinili ang ibang tao. Huwag mong saktan ulit si Clara ngayon dahil masela ng kalagayan niya. Umiling si Clara. Pinunasan ng mga luha sa kanyang mukha. Humarap siya kay Archie nang may katatagan na ikinagulat ng lalaki. Umalis ka na, Archie. Hindi ko kailangan ng awa mo. At lalong hindi kailangan ng anak ko ng isang ama na huli na ng mamalayang may naghihintay sa kanya sa tahanan. Huwag mo kaming guluhin. Pagkasabi noon, tumalikod si Clara. Mabilis na naglakad palayo kasama si Hannah. Iniwan si Archie na nag-iisa, nakaluhod sa malamig na buhangin ng baybayin. Ang bilyonaryong sanay sa hawak ang buong mundo, ngayon durog na durog. Natutunang ang pinakamahirap na labanan sa buhay ay hindi ang pagkakamit ng tagumpay sa negosyo, kundi ang pagbawi sa pusong winasak ng sarili mong kapabayaan. Naging mabigat ang sumunod na mga araw sa maliit na baybayin ng Santa Elena matapos ang pagtatagpong yun ni Clara at Archie. Ang mukha ng bilyonaryo at ang mga mata nito na puno ng luha patuloy na nagmumulto sa isipan ni Clara. Pilit ginugulo ang payapang mundo na binuo niya kasama si Hannah. Sa bawat pag-ihip ng hangin mula sa dagat, tila ba nadidinig niya ang boses ni Archie na nagmamakaawa para sa isang kalawang pagkakataon. Clara, hindi ka ba natatakot na baka bumalik siya? Tanong ni Hannah habang tinutulungan siyang magayos ng mga damit sa loob ng kanilang maliit na silid. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan dahil alam nito malapit ng manganak si Clara at kailangan ito ng puspusang kapayapaan at seguridad. Umiling si Clara habang hinahaplos ang kanyang tiyan na nooy 8 buwan at kalahati na ang laki.
Kahit bumalik siya, Hana, hindi ko hahayaan na maagaw niya sa akin ang anak ko. Natutunan kong mabuhay ng mag-isa at hindi ko hahayaang muling madurog ang puso ko sa parehong lalaki. Ngunit sa kabila ng mga salitang binitawan niya, hindi may kubli ang kirot sa kanyang dibdib. Mahal pa ba niya si Archie? Ang tanong na yon ay isang patalim na ayaw niyang pagtuon ng pansin. Takot na malaman ang totoong sagot. Sa kabilang banda, hindi umalis sa probinsya si Archie. Sa halip bumalik sa marangyang opisina sa lungsod at iwan ang kanyang asawa, pinili nitong manatili sa isang lumang inn malapit sa bayan. Si Mateo, ang kanyang abogado, ay ilang beses nang nagpabalik-balik upang paalalahanan siya tungkol sa mga nakabinbing kontrata at meeting sa kumpanya. Ngunit iisa lang sinisigaw ng ulo at puso ng bilyonaryo. Sabihin mo sa kanila, i-reschedule ang lahat, Mateo. Malamig, ngunit determinadong utos ni Archie habang nakatayo sa bintana ng silid. Tanaw ang malayo at maugang baybayin kung saan naninirahan si Clara. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapatunayan kay Clara na nagbago na ako. Simula nung araw na yon, sinantabi ni Archie lahat ng kanyang karangyaan. Ang dating CEO na naglalakad na nakatas ang noo at nakasuot ng mamahaling suit, natagpuan ng mga lokal sa palengke na simpleng nakasuot ng puting t-shirt at maong. Maingat na nagtatanong kung ano ang mga pagkain ang masustansya para sa isang nagbubuntis na babae. Hindi siya nagpakita ng kayabangan, sa halip natutunan niyang yumuko, makinig at tumulong sa mga mangingisda upang kumita ng sariling pera at patunayang handa siyang makirap para sa pamilyang sinira niya. Isang hapon habang naglalakad si Clara sa isang tahimik na daan pauwi galing sa maliit na klinika kung saan siya nagpatingin, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Ang ihip ng hangin naging marahas at ang ilang patak ng ulan ang nagsimulang bumagsak, senyales ng paparating na malakas na bagyo sa baybayin. Binilisan ni Clara ang kanyang paglakad, ngunit dahil sa laki ng kanyang tiyan, naging mabigat ang kanyang mga hakbang. Biglang sumakit ang kanyang likod at ang kanyang tuhod ay nanginig. Diyos ko, wag naman sana ngayon. Bulong niya sa sarili habang napakapit sa isang poste sa tabi ng kalsada. Ang ulan ay bumuhos ng malakas at ang paligid ay mabilis na lumamig. Sa sandaling yon, isang itim na payong ang lumitang nagbigay lilim sa kanyang ulo. Nang lumingon si Clara, nakita niya si Archie. Wala nang mamahaling sapatos nito. Ang mga paa ay basa at may putik. Ang buhok basang-basa sa ulan at ang mga mata puno ng labis na pag-aalala. Clara, tawag ni Archie. Ang boses ay nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot na baka mapahamak ang asawa at ang anak nila. Huwag kang magmatigas ngayon, pakiusap. Hayaan mo kung tulungan ka. Bumuhos ng malakas ang ulan sa baybayin ng Santa Elena kasabay ng malalakas na hangin na yumuyugyog sa mga dahon ng punong kahoy sa gilid ng daan. Ang malamig na simoy nito na tumagos sa manipis na damit ni Clara, dahilan upang manginig ang kanyang buong katawan. Ngunit higit sa lamig ng panahon, mas nanginginig siya dahil sa presensya ng lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan, si Archie. Clara, pakiusap, huwag kang magmatigas ngayon. Ulit ni Archie. Ang boses ay punong-puno ng desperasyon at labis na pag-aalala. Nang makitang halos di na makalakad ng maayos ang kanyang asawa dahil sa kabigatan ng tiyan at sa sakit ng likod, di na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang binaba ang payong at dahan-dahan inalalayan si Clara sa bewang. Huwag mo kong hawakan, Archie. Mahina at nanginginig na tutol ni Clara. Pilit kumakala sa kanyang mga bisig kahit pa salat na salat siya sa lakas. Kaya ko ang sarili ko. Umalis ka na. Hindi kita iiwan dito, Clara. Kahit pa itaboy mo ko ng ilang libong beses, hindi ako aalis sa tabi mo. Determinadong wika ni Archie. Sa unang pagkakataon, walang bakas ng pagiging mayabang o malamig na CEO sa kanyang tono. Ang natira ay ang isang lalaking handang magpakumbaba at isuko lahat para lang matiyak na ligtas ang babaeng minamahal niya at ang batang nasa sinapupunan nito. Dahil sa tuluyang paglakas ng ulan, kawalan ng masisilungan sa mismong kalsadang yon, mabilis binuhat ni Archie si Clara sa kanyang mga bisig. Isang kilos na nagpatigil sa paghinga ng dalawa. Kahit mabigat ang kanyang dinadala, hindi alintana ni Archie ang pagod. Ang tanging nasa isip niya, madala si Clara sa pinakamalapit na ligtas na lugar.
Ilang metro ang layo na tagpuan nila ang isang maliit at abandonadong kubo ng mga mangingisda sa gilid ng dalampasigan. Agad silang pumasok dito upang sumulong mula sa mabagsik na ulan. Nang maibaba niya si Clara sa isang tuyong bahagi ng sahig ng kubo, mabilis sinubad ni Archie ang kanyang suot na makapal na jacket at pinulupot to sa nanginginig na katawan ng asawa. Pinunasan niya na marahan ng mga patak ng ulan sa mukha ni Clara gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, habang ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa mukha ng babaeng winasak niya ang mundo. Ayos ka lang ba, Clara? Masakit ba ang tiyan mo? Gusto mo bang tawagin ko ang doktor? Sunod-sunod na tanong ni Archie, halatang nagpapanik at hindi mapakali habang nakaluhod sa harapan nito. Tiningnan siya ni Clara ng may matalim ngunit may halong pagod na mga mata. Bakit mababa pinapagawa ito, Archie? Bakit hindi ka na lamang bumalik sa mundong kinabibilangan mo? Doon sa mundong kasama mo si Mia, kung saan walang sakit ng ulo, walang maobligasyon sa isang asawang iniwan mo sa araw ng anibersaryo ninyo. Tumulo ang mga luha sa mata ni Archie na hinaluan ng ulan ng kanyang buhok. Hinawakan niya ang kanyang dibdib ko sa naroon ng matinding kirot dahil na-realize ko na ang mundong yon ay walang kwenta. Kung wala ka, ang tagumpay, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng yon ay abo lamang nung gabing mawala ka sa akin. 5 buwan akong nabuhay sa bangungot sa sarili kong katangahan. Patawarin mo ko, alam ko, huli na ang lahat para sabihin to, ngunit ikaw lang ang tahanan ko. Napatulala si Clara sa mga sinabi ni Archie. Nakita niyang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Ang mga sugat sa mga kamay nitong patunay ng pagsusumikap na mamuhay ng simple sa probinsya at ang panginginig ng boses nito na nagpapatunay na hindi to simpleng pagpapanggap lamang. Sa kabila ng galit na pilit niyang pinapanatili sa kanyang puso, dahan-dahang gumuho ang mga pader na itinayo niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nanlaki ang mga mata ni Clara at napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan habang humihiyaw sa sakit. Archie, nanginginig na sambit ni Clara, ang mukha ay namumutla sa sobrang sakit. Ang anak natin, parang lalabas na siya. Parang pinagsakloban ng langit at lupa ang buong paligid sa loob ng maliit na kubo. Ang malakas na hagupit ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa mabibigat at nanginginig na paghinga ni Clara. Habang nakaupo siya sa sahig at mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, ang matinding kirot na naramdaman niya ay patuloy na tumitindi sa bawat segundo. Archie, basag at nanginginig na tawag ni Clara. Ang kanyang mukha ay basag sa malamig na pawis at luha. Ang sakit, nararamdaman ko na parang darating na siya. Nanlaki ang mga mata ni Archie. Ang dating matatag at mayabang na bilyonaryo biglang nawala ng direksyon sa tindi ng taranta at takot. Ang kanyang mukha ay nabutla at ang kanyang mga kamay nanginginig habang lumalapit kay Clara. Clara, hindi pa pwede. Hindi pa oras. Teka, kailangan ko silang tawagin. Si Hannah, ang mga tao dito. Wala nang oras para tawagin sila, Archie. Sigaw ni Clara sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga kamay mahigpit na bumuon sa bisig ng lalaki. Umuulan ng malakas, walang makakaranig sa atin dito. Ang anak natin lalabas na ngayon. Sa sandaling yon na walang lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Archie. Ang takot na nararamdaman niya para sa sarili na palitan ng isang matinding determinasyon. Hinubad niya ang kanyang basang-basa at makapal na polo shirt at inilatag to sa sahig bilang sapin para kay Clara. Inalalayan niya tong humiga ng maayos habang patuloy binubulungan ng mga salitang nagpapatatag kahit pang kanyang sariling dibdib ay malapit ng sumabog sa kaba. Clara, makinig ka sa akin, wika ni Archie. Ang boses ay basag ngunit pinilit panatilihin na kalmado upang hindi lalong mataranta ang asawa. Hinawakan niya na mahigpit ang nanginginig nitong mga kamay. Nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan. Kasama mo ko rito. Hinga ng malalim, Clara. Kaya natin to. Archie, masakit. Ang sakit-sakit. Umiiyak na daing ni Clara habang pilit na sinusunod ang sinabi ng asawa. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang noo at ang bawat impit na sigaw ay nagdadala ng matinding kirot sa puso ni Archie. Nakatayo sa labas ng kubo ang bagsik ng bagyo, ngunit sa loob, isang banal na labanan ang nagaganap. Ang labanan para sa buhay. Walang kaalam-alam si Archie sa mga gawaing pang-ospital o pagpapaanak, ngunit ang pagpapamahal at ang
Pagdanais na itama ang kanyang mga nagawang kasalanan ang nagtulak sa kanya upang kumilos. Hinubad niya ang kanyang natitirang panloob na sando upang gawing malinis na pantampal sa mga luha at pawis ni Clara, habang ang mga matay nakatingin ng diretso sa mata ng asawa, pinupuno ito ng tapang. Sige pa, Clara, isang malalim na hininga pa, panghihikayat ni Archie habang dahan-dahang inaalalayan ang posisyon nito. Para sa ating anak, ipakita mo sa akin kung gaano ka katatag at ipakita mo sa iyo kung gaano kita kamahal. Sa gitna ng kadiliman sa gabi at sa hagupit ng malakas na bagyo, isang matinis na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng kubo. Isang munting tinig na nagdala sa liwanag sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Napatigil si Archie sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang sumisilip ang mumunting nilalang na nilawal sa mundong to. Nang iabot ng kalikasan ng sanggol sa kanilang kamay, ang binanarong kailanman ay hindi umiyak kahit sa harap ng pinakamalaking pagsubok sa negosyo ay humagulhol ng malakas. Clara, tingnan mo. Nanginginig at basang-basa sa luha ang mukha ni Archie habang inihahatid ang munting sanggol sa tabi ng ina. Isang malusog na sanggol, ang anak natin. Tiningnan ni Clara ang sanggol na ngayoy umiiyak ng malakas. Ang maliit nitong mga kamay ay sumisipa sa hangin. Nararamdaman niya ang pag-apaw ng init sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng sugat, galit at luha ng nakaraan, ang munting anghel na ito ang naging patunay na ang bawat paghihirap ay may dalang bagong simula. At habang nakatingin siya kay Archie na nakaluhod sa kanilang tabi, nakita niyang isang ama na handang magbago at isang asawa na handang magbuwis ng buhay para lamang muli silang makayakap ng buo. Tumigil ang malalakas na patak ng ulan sa labas ng kubo na parabang nakiramdam din sa marubdob at banal na sandaling nagaganap sa loob. Ang tanging maririnig na lamang ay ang marahang pagaspas ng hangin at ang mabibigat na paghinga ni Clara at Archie. Sa ibabaw ng lumang banig na sinapinan ng basang-basa, ngunit marinis sa damit ng lalaki, naroon ang munting sanggol na tahimik ng umiiyak. Balot na balot sa mainit na yakap at pagmamahal ng mga magulang na minsang nagkahiwalay dahil sa kapabayaan at puot. Dahan-dahan inayos ni Archie ang posisyon niya habang nakaluhod pa rin sa tabi ni Clara. Ang kanyang mga kamay na nakilala sa pagpirma ng milyon-milyong kontrata sa malalaking kumpanya ay nanginginig sa labis na emosyon habang inaalalayan ng kanyang asawa na sumandal sa kanyang dibdib. Clara, ayos ka lang ba? Masakit pa ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang bulong ni Archie. Ang boses ay basag at puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ng asawa, pilit tumihingi ng tawad sa bawat segundong lumipas na pinaiyak niya ito noon. Bahagyang umiling si Clara, ang mga labi ay may bakas ng pagod, ngunit may kasamang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang munting sanggol na karga-karga ngayon ni Archie sa kanyang mga bisig. Isang batang lalaki na may buhok na medyo makapal at may mga mata na kahit bagong silang pa lamang, bakas na ang katatagan. Ang anak natin, Archie, mahinang sambit ni Clara. Ang boses ay parang ihip ng hangin, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ligtas siya. Ligtas tayo? Hindi napigilan ni Archie ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Yumuko siya at marahang hinalikan ng noo ni Clara, kasunod ng maliit na pisngi ng sanggol. Patawarin mo ako, Clara. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa katangahan ko. Nangako ko sa sarili noon na hindi ko nahahayaan na may lumuhod pa sa harapan ko, pero ngayong gabi, handa akong lumuhod habang buhay sa harap ninyong mag-ina para lang mapatawad mo ko. Inabot ni Clara ang kanyang nanginginig na kamay at tinawakan ang pisngi ni Archie. Naramdaman niya ang init ng balat ng lalaki at ang sinseridad na matagal niyang kinukustyon. Matagal ko nang gustong kalimutan ng gabing yon, Archie. Ngunit natakot ako. Natakot ako na magmahal muli nang hindi sigurado kung may sasalo ba sa akin kapag bumagsak ako. Ako ang sasalo sa iyo, Clara. Putol ni Archie na may kasiguraduhan at diin sa kanyang tono. Hinding-hindi na kita bibitawan. Hinding-hindi ko hahayaan na may makabanggala pa sa pamilyang to. Maya-maya pa, habang unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng araw mula sa silangan at winawalis ng umaga ang dilim na nagdaang bagyo, narinig nila ang tunog ng mga yabag at boses sa labas ng kubo.
Si Hana, ang isang lokal na mangingisda, na agad lumabas para sa hanapin sala nang tumigil ang ulan ay natagpuan ang maliit na silungan. "Clara! Archie!" sigaw ni Hana habang mabilis itinulak ang sirang pinto ng kubo. Nang makitang sitwasyon sa loob ang bagong silang na sanggol at ang mag-asawang magkatabi, napatakip si Hana sa kanyang bibig habang tumutulo ang luha sa gala. "Diyos ko, salamat at ligtas kayo." Ilang oras ang lumipas, dinala sila sa isang ligtas at malinis na bahay sa Nayon kung saan nabigyan si Clara ng tamang pangangalagang medikal at ang sanggol ay naprotektahan sa lamig. Kahit nasa probinsya pa rin sila at malayo sa marangyang mansyon ng lungsod, para kay Archie, ito ang pinakamagandang tahanan sa buong mundo dahil kasama niya ang kanyang reyna at ang kanilang munting prinsipe. Habang natutulog ang sanggol sa tabi ni Clara, lumapit si Archie at dahan-dahan hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "Anong ipapangalan natin sa kanya, Clara?" Tumingin si Clara sa bata, pagkatapos ay kay Archie, habang may ngiting sumilay sa kanyang mga labi. "Archie Jr. o kaya Liam. Liham ng pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat ng bagyo, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na magsimulang muli. Liam." Pag-uulit ni Archie sabay halik sa kamay ng asawa. "Liam Amadeo, ang patunay na ang pag-ibig na akala natin patay na ay may kakayahang bumangon muli mula sa abo." Ang pagsikat ng araw sa Santa Elena, makalipas ang gabing yon ay nagdala ng kakaibang liwanag na nagpatingkad sa asul na kulay ng dagat at sa berdeng mga burol sa paligid. Sa loob ng simpleng tahanan na pinagdalhan sa kanila, payapang natutulog si Baby Liam sa tabi ng kanyang inang si Clara. Habang si Archie naman tahimik na nagbabantay, nakaupo sa isang silya, hindi maalis ang tingin sa mag-ina. Para sa isang milyonaryong sanay sa ingay ng mga makinarya, kasunduan sa negosyo at mamahaling hotel, ang katahimikan ng umagang yon ang pinakamahalagang yaman na natagpuan niya kailanman. Ilang sandali pa, dahan-dahang nagising si Clara. Ang kanyang mga mata lumapag sa mukha ni Archie. Bakas pa rin ang pagod, ngunit napuno na ng kakaibang sigla. "Kahit kaunti man lang, Archie?" Mahinang tanong ni Clara habang inaayos ang kumot sa katawan ng sanggol. Tumayo si Archie at lumapit. Dahan-dahang inaplos ang pisngi ni Clara. "Paano ko matutulog kung ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko nasa harapan ko? At takot ako na baka pagdilot ko, panaginip lang lahat ng to." "Clara, salamat. Salamat at binigyan mo pa ako ng pagkakataon." Bumuntong hininga si Clara. Nararamdaman ang katapatan sa mga salita ng asawa. Ngunit alam niyang ang pagbabalik ng tiwala ay hindi basta-basta mahihintay na maayos sa isang gabi lamang. "Mahaba pang lalakbay natin, Archie. Hindi burado lahat ng sakit ng dahil lang sa pagsilang ni Liam. Marami pa tayong kailangan pag-usapan tungkol sa nakaraan natin, lalo na ang tungkol kay Nia." Nang marinig ang pangalang yon, bahagyang tumalim ang ekspresyon ni Archie. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa galit at pagsisisi sa sarili. Agad niyang hinawakan na mahigpit ang kamay ni Clara. "Wala nang Mia sa buhay ko, Clara. Matagal ko nang tinapos ang koneksyon na yun noon pa man. Bago pa mangyari ang gabing umalis ka, ginawa niya lahat para sirain tayo at hinayaan kong sarili kong mabulag sa maling alaala ng nakaraan. Pinapangako ko sa iyo, hindi na siya kailanman makakalapit sa pamilyang to." "Sana'y totoo ang mga salitang yan, Archie," sagot ni Clara habang tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang malawak na karagatan. "Dahil sa sandaling maramdaman ko ulit na pinagpalit mo ko o ang anak ko, wala na akong balak lumingon pa kailanman." Sa mga sumunod na araw, pinatunay ni Archie na hindi lamang to basta pangako. Pinatawag niya si Mateo, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, upang ayusin lahat ng legal na hakbang laban sa anumang tangka ni Mia na manggulo o humingi ng anuman sa mga ari-arian ng kumpanya. Inutusan din niya itong ilipat ang ilang mahalagang operasyon sa kalapit bayan upang masubaybayan niya si Clara nang di na kinakailangan bumalik agad sa lungsod. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan kasama si Hana na may dalang maliit na basket ng prutas, kinausap ni Archie si Clara tungkol sa kanilang kinabukasan. "Clara, hindi ko hinihiling na sumama ka kaagad sa akin pabalik sa mansyon," panimula ni Archie habang pinapanood si Hana na inaalalayan ang pagtulog ni Liam sa duyan. "Alam ko, kailangan mo ng panahon para
uminom ang sugat mo. Kaya naman gusto ko munang manatili dito sa Santa Elena habang binubuo ko ang tiwala mo. Handa akong tumiri dito kasama kayo. Handa akong magsimula mula sa simula. Napatingin si Clara kay Archie. Nakita niya ang isang lalaking handang iwan ang trono ng kanyang kapangyarihan para lamang sa pag-ibig ng kanyang pamilya. Dito naramdaman ni Clara na ang dating nag-iisang bilyonaryo ay tuluyan ng nagbago. Isang ama, isang asawa at isang taong natutunan ang tunay na halaga ng pag-ibig kaysa sa yaman. Lumipas pa ang ilang linggo sa tahimik na baybayin ng Santa Elena at ang dating simpleng tahanan ni Clara ay unti-unti nang napuno ng tunay na buhay at tawanan. Si Baby Liam mabilis na lumalaki sa tulong ng pag-aaruga ni Clara, Hana at ng hindi naasahang katulong sa buhay probinsya, si Archie. Ang dating CEO na nagmamay-ari ng mga naglalakihang gusali sa lungsod ay natutunan na magtimpla ng gatas sa madaling araw, magsampay ng maliliit na damit ng bata at magsalubong ng umaga nang walang suot na mamahaling relo o suit. Ngunit sa kabila ng payapang paligid, hindi tuluyang nakatakas ang mag-asawa sa realidad ng mundong iniwan nila. Isang hapon, habang nagpapahinga si Clara sa beranda at pinapanood si Archie na nagpapatulog kay Liam, dumating si Mateo dala ang ilang dokumento at isang mabigat na balita. Agad na lumapit ang abogado kay Archie habang seryosong nakatingin sa mga dalang papel. Sir Archie, may natanggap kaming ulat mula sa opisina. Bungad ni Mateo nang makalapit to ng bahagya upang magising ang bata. Si Mia, naghain siya ng formal na apela at nagtatangkang kwestiyonin ng ilang desisyon sa kumpanya habang wala ako. Bukod dyan, nakarating sa kanya ang balitang nandito kayo sa Santa Elena. Tumalim ang mukha ni Archie. Ang dating maamong ekspresyon nito habang hawak ang anak ay mabilis na palitan ng malambig na otoridad ng isang bilyonaryo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya, Mateo, na tapos na kami. Kung nagtatangkang gumawa ng gulo si Mia sa kumpanya, gamitin mo ang buong pwersa ng batas para pigilan siya at hindi ko papayagan na maabot niya ang pamilyang ito. Ginagawa ko lahat ng legal na hakbang, sir, sagot ni Mateo. Ngunit nag-iingat lamang ako. Baka subukan niyang pumunta dito mismo. Narinig ni Clara ang huling sinabi ni Mateo mula sa pintuan. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kanila. Ang mukha ay seryoso ngunit walang bahid ng takot. Hayaan mo siyang pumunta dito, Archie. Malamig na wika ni Clara. Kung yun lang paraan para tuluyan ng matapos ang bangungot na ito. Mas mabuting dito na nanghalapin ang katotohanan na natalo na siya. Napalingon si Archie kay Clara, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Agad niyang iniabot si Liam kay Hana at tumapit din upang tumulong. At hinawakan ang kamay ni Clara. Clara, ayoko na madamay ka o si Liam sa anumang gulong gagawin niya. Hindi ko hahayaan na may makapanakit pa sa inyo. Hindi na akong Clarang tumakas noon, Archie. Matatag na sagot ni Clara habang tinitingnan ng diretso ang mga mata ng asawa. Nandito ang anak ko. Handa akong ipagtanggol ang pamilyang ito laban sa sinuman. Maging kay Mia pa? Sa gabing yon, habang tahimik ang buong paligid at natutulog na si Liam, naupo si Archie sa tabi ni Clara sa ilalim ng maliwanag na buwan. Niyakap niya to mula sa likod, sinandal ang ulo sa balikat ng asawa habang humihingi ng tawad sa mga problemang dinala ng kanyang nakaraan. Patawarin mo ako, Clara, dahil hanggang ngayon patuloy kapag ginagambala ng mga multo ng nakaraan ko. Bulong ni Archie. Ang labi ay dumampi sa buhok ni Clara. Hinarap siya ni Clara, hinawakan ang mukha ng lalaki at ngumiti ng may kapayapaan sa puso. Walang madaling paraan para ayusin ang isang basag na salamin, Archie. Ngunit hanggat kasama kita at nakikita ko ang katapatan sa mga mata mo, haharapin natin lahat ng bagyo, hindi na bilang magkaaway kung hindi bilang isang buong pamilya. Ilang araw matapos ang balita mula kay Mateo, ang hangin sa tahimik na baybayin ng Santa Elena ay tila biglang umasim at bumigat. Ang mga ngiti at payapang sandali ni Clara at Archie sa kanilang simpleng tahanan ay sinubukan ng isang di inaasahang bisita na magpapatunay kung gaano nga ba katibay ang pundasyon ng kanilang pinagsamang pamilya.
Isang hapon, habang abala si Hana sa pag-aalaga kay Baby Liam sa loob ng silid, isang marangyang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bahay bakasyonan. Ang tunay na makinang ito ay bumasag sa katahimikan ng probinsya. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba mula doon si Mia. Suot ng isang mamahaling designer dress na lubhang hindi nababagay sa maalikabok na daan ng baybayin. At suot ang kanyang matulis na takong. Naglakad siya patungo sa pintuan, may dalang malamig at mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi. Nang marinig ang yabag ng katok sa labas, dahan-dahan tumayo si Clara mula sa sofa. Bago pa man makagalaw si Archie na noon ay galing sa kusina, pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Ako ang haharap sa kanya, Archie. Mahinahon ngunit may diin na wika ni Clara. Panahon na para tapusin natin to ng harapan. Binuksan ni Clara ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Mia na bakas ang pagkaismid habang sinusuri ang kabuuan ng bahay at ang itsura ni Clara na simple lamang kasuotan ngunit punong-puno ng dignidad. Well. Bungad ni Mia na may halong pandidiri ang tono habang nakapamewang. Kaya ba na nagtatago ka rito sa maduming lugar na to, Clara? Akala ko kung ano nang nangyari. At marangyang buhay ng pinagmamalaki mo, yun pa na, nakatira ka lang sa isang lumang bahay, kasama ng mga dukha? Hindi natinag si Clara. Sa halip na magalit o magpakita ng kahinaan, ngumiti siya ng bahagya at tiningnan si Mia mula ulo hanggang paa. Kung anong tawag mo sa lugar na to, Mia, hindi ko na problema yon. Ang mahalaga, dito ko natagpuan ang kapayapaan na kailanman hindi mo mararanasan dahil ang mundong kinabibilangan mo, puro peke, nakasalalay lamang sa kasakiman. Bago pa man makasagot si Mia, sa tanas ng sinabi ni Clara, lumabas si Archie mula sa silid at tumabi sa kanyang asawa. Ang mga mata ng bilyonaryo ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa dating kasintahan. Ang presensya pa lamang ni Archie ay sapat na upang magbago ang kulay sa mukha ni Mia. Ano bang ginagawa mo dito, Mia? Malamig na tanong ni Archie. Ang boses ay walang anumang bakas ng awa o pagpapakundangan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, tapos na tayo. Ang pagpunta mo rito isa na namang patunay na wala kang ibang ginawa kung hindi manghimasok sa buhay ng iba. Archie, gulat na sambit ni Mia. Ang boses bahagyang pumiyok dahil sa matinding hiya at galit habang nakatingin sa lalaking minsan itong pinaglaruan. Pinagpalit mo ko para sa babaeng to? Para sa probinsyanang to na nagdala lang sa'yo sa putik? Tingnan mo nga ang sarili mo, Archie, isa kang bilyonaryo. Hindi ka nababagay sa ganitong uri ng buhay. Huwag mong tatawaging putik ang buhay na to, Mia, dahil hindi ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Seryosong depensa ni Archie habang inaakbayan si Clara ng mahigpit. Ang yaman at kapangyarihan ay pinagmamalaki mo ay walang kwenta. Kung ang kasama mo naman isang taong may bulok na ugaling katulad mo, umalis ka na rito bago pa ako mismo ang tumawag sa mga otoridad para ilabas ka sa ari-arian na to. Napatingin si Mia sa kanilang dalawa, ang mga kamay na nanginginig sa galit at pagkabigo. Nakita niya ang pagkakaisa sa mata ng mag-asawa, isang uri ng pagmamahala na hindi niya kailanman mabibili o mananakaw. Sa huli, tumalikod siya ng may pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Archie. Pagsisisihan mong araw na to, sigaw ni Mia habang palubog na sumigaw pabalik sa kanyang sasakyan. Bago to mabilis na umalis at nang iwan ng alikabok sa daan. Nang mawala ang sasakyan, bumalik ang katahimikan sa paligid. Humarap si Archie kay Clara, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ayos ka lang ba, Clara? Pasensya ka na at nadamay ka pa sa kaguluhang to. Ngumiti si Clara. Hinawakan ng mukha ng asawa at isinandal ng ulo sa dibdib nito. Wala akong kinatatakutan, Archie, basta't magkasama tayo. Pinatunayan natin ngayon na walang sino mong makasisira sa pamilyang to. Ilang linggo matapos ang di inaasahang pagbisita ni Mia sa Santa Elena, tuluyang naging tahimik at payapa ang mga araw ng pamilya Amadeo sa baybayin. Ang insidenteng yon, di nagawang sirain ang kanilang ugnayan. Sa halip, nagsilbi pa itong matibay na patunay na anumang pagsubok o bantang dumating mula sa nakaraan, handa silang tumayo ng magkasama para ipagtanggol ang kanilang tadhana.
Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Archie ang lumalaking si Baby Liam na masayang nakikipaglaro sa mga duya na gawa sa tela, lumapit si Clara na may dalang tasa ng mainit na kape para sa kanya. Ang mga mata ni Clara ay kalmado at ang mga ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng katiyakan. Sa halip nagsilbi pa tong patunay anumang pagsubok o bantang dumating mula sa nakaraan, handa silang tumayo ng magkasama para ipagtanggol ang kanilang tahanan. Umiling si Clara, ngumiti ng marahan. Naisip ko lang, hanggang kailan tayo magtatago dito sa probinsya? Alam ko, mahalaga ang kapayapaan natin dito. Si Liam lumalaki na. Ikaw, alam ko marami kang responsibilidad sa kumpanya na kailangan asikasuhin ng personal. Hindi habang buhay pwede mong patakbuhin ang imperyo mo gamit lang ang tawag sa telepono. Kumigop si Archie sa kape at inilapag to sa maliit na mesa sa tabi nila. Hinawakan ng kamay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katalinuhan at kabutihan ng asawa. Iniisip ko rin yan, Clara, ngunit natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag kumarap siya, maglalaho ulit ang babae na parang usok. Pag bumalik tayo sa lungsod, baka mali kang masaktan ng mundong iniwan natin noon. Hindi na ako dating Clarang madaling matakot, Archie. Napangiti si Archie ng abotenga. Di niya napigil yakapin si Clara na mahigpit. Ramdam na ramdam ang init ng pagmamahal nito. Sa wakas, ang matagal nang hinahanap-hanap na kapayapaan at pagpapatawad, ganap na nilang nakamit. Makalipas ang ilang araw, naganda sila para sa pagbabalik. Si Hana na naging malaking bahagi ng kanilang paglalakbay sa Santa Elena, sumama rin sa kanila para patuloy alagaan si Liam at magsilbing matalik na kaibigan sa kanilang tahanan sa lungsod. Nang dumating ang itim na SUV, sa Marangya ngunit ngayon mas pinainit at pinagandang mansyon ng pamilya Amadeo sa lungsod, sinalubong sila ng empleyado at katiwala ng may buong paggalang at kagalakan. Wala nang malamig at nakakatakot na atmosperang bumalot sa mansyon noong mga panahong mag-isa lamang si Archie. Ngayon, bawat sulok puno ng liwanag, sigla at tunay na pagmamahal. Sa gabing yon, habang buhat-buhat ni Archie si Baby Liam sa harap ng malaking salamin ng silid tulugan kung saan tanaw ang nagniningning na ilaw ng lungsod, lumapit si Clara, sinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Malalampasan natin lahat, Archie, bulong ni Clara. Hinalikan ni Archie ang noo ng kanyang asawa at hinagka ng pisngi ng kanilang anak. Oo, Clara, dahil ang buhay ko'y nagsimula lamang nung natutunan kong mahalin ka ng buong buo. Tayo nang bahala sa ating kinabukasan. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagningning ng gabing yon. Parang mga bituing bumaba sa lupa upang batiin ang pagbabalik ng pamilya Amadeo. Sa loob ng Marangyang Mansyon, ang dating malamig at tahimik na mga pasilyo na puno ngayon ng malambot na iyak at matamis na tawa ni Baby Liam. Bawat sulok ng bahay tila humihinga na ng bagong buhay, malayo sa lungkot at panlalamig na namayani ng mga panahong mag-isa pa lamang si Archie. Si Clara na nakasuot ng simpleng puting bestida nakatayo sa tapat ng malawak na glass window sa kanilang silid. Pinapanood niya si Archie, dahan-dahang inihihiga ang anak sa duyan nito. Maingat na inayos ang kumot, hinalika ng munting noon ang sanggol. Ang bilyonaryong minsay kilala sa pagiging mahigpit at walang patawad ay tila nagbago ng ganap. Ang mga kamay na hawak ang kapalaran ng malalaking korporasyon ay siya rin namang nag-alaga at nagpatunay na ang kanyang anak nang nagpatulog ng buong lambing. Dahan-dahan lumapit si Archie, niyakap si Clara mula sa likod. Sinandal niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa at ipinikit ang kanyang mga mata habang nilalanghap ang pamilyar na bango nito. Iniisip mo ba ang mga naganap nung araw, Clara? Mahinang tanong ni Archie. Ang boses ay puno ng pagsinta at kapanatagan. Umiling si Clara, hinawakan ng mga kamay ni Archie na nakapulupot sa kanyang bewang. Hindi na, Archie. Ang mga sulat ng nakaraan naging aral na nagturo sa atin kung paano magmahal ng tama. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na itatayo natin para kay Liam. Sa mga sumunod na linggo, pinatunay na Archie na kaya niyang pagsabayan ng pagiging isang responsableng CEO at isang mapagmahal na ama at asawa. Sa bawat desisyon niya sa kumpanya, sinasaalang-alang niya ang kapakanan ng kanyang pamilya.
Samantala si Clara naman dahan-dahang bumalik sa kanyang mga pangarap. Tinulungan ni Hannah na nagpatuloy sa pagsuporta sa kanila bilang tunay na kapatid at kaibigan. Isang hapon, habang naglalakad ang pamilya sa hardin ng mansyon kung saan namumukadkad ang mga pulang rosas, inihinto ni Archie si Clara. Kinuha niya ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan to sa harap ng asawa. Naroon ang isang simpleng singsing, may nakasulat na pangalan nilang dalawa ni Liam. Clara, wika ni Archie, may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata habang lumuluhod sa damuhan. Nung kinasal tayo noon, iniwan kita sa araw, pamismo ng ating anibersaryo dahil sa sarili kong katangahan. Ngayon sa harap ng ating anak at sa simula ng ating totoong buhay, tinatanong kita, papayag ka bang muli kong pakasalan, mahalin at paglingkuran habang buhay? Ngumiti si Clara. Ang mga luhay masayang pumatak sa kanyang mga mata habang tinatahan ang sarili. Oo, Archie. Walang pag-aalinlangan. Oo. Sinuot ni Archie ang singsing sa daliri ng asawa at dahan-dahan nang tumayo upang yakapin to ng mahigpit. Hinalikan niya si Clara sa labi, isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig na dumaan sa pinakamatinding bagyo ay ang siyang pinakamatatag at pinakamaganda sa lahat. At sa ilalim ng nanginginig na araw, ang pamilya Amadeo tuluyang nakapagpatuloy sa isang masaya, payapa at walang hanggang bukas. Ang hangin sa labas ng malaking hardin ng mansyon, malamig at banayan. Ngunit ang init ng pagmamahalan sa pagitan ni Clara at Archie ay sapat upang painitin ang buong paligid. Matapos ang tanawin ng muling pag-alok ng kasal, ang mga susunod na buwan ay naging simbolo ng tuluyang paghilom at paglago ng kanilang pamilya. Si Baby Liam, mabilis na lumalaki at nagsisimula ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Pinupuno ang bawat sulok ng mansyon ng kanyang matatamis na tawa. Para kay Archie, pag-uwi nila mula sa opisina ay hindi na isang obligasyon kundi ang pinakagusto niyang bahagi ngayong araw. Nawala ang imahe ng isang malamig at laging seryosong bilyonaryo. Sa halip ay pinakita nito ang lahat ay isang ama na masayang naglalaro sa sahig kasama ng kanyang anak at isang asawa na handang ipagmalaki sa buong mundo ang kanyang pagbabago. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Liam sa kanyang silid at tahimik ang buong mansyon, naupo si Clara sa beranda habang hawak ang isang tasa ng tsaa. Agad siyang sinundan ni Archie, dalang isang manipis na kumot na dahan-dahang pinulupot nito sa balikat ng asawa. Mamaya ka na matulog. Gabi na, bulong ni Archie. Umupo sa tabi nito, inihinig ang ulo sa kanyang balikat. Tiningnan ni Clara mga bituin sa kalangitan bago lumingon kay Archie. May ngiti sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang mukha ng asawa. Hindi ako makatulog sa sobrang pasasalamat, Archie. Parang kailan lamang nung mag-isa akong lumuluha sa Santa Elena. Iniisip kung paano ko bubuhay ng anak natin. At ngayon, nandito tayo, buo, masaya, walang kinatatakutan. Hinawakan ni Archie ang kamay ni Clara at hinalikan ito ng buong lambing. Kasalanan ko ang lahat ng sakit na naranasan mo noon, Clara. Ngunit pinapangako ko sa iyo, ang bawat araw na darating ay patutunayan ko. Karapat dapat ako sa ikalawang pagkakataon ay binigay mo sa akin. Hindi na kita iiyak kailanman, kundi sa tuwa lamang. Sa pagtatapos ng gabing iyon, habang magkatabi silang nakatanaw sa hinaharap, napatunayan ng dalawa na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming yaman ang meron ka, kundi sa kung paano mo pinagsabong ang mga sugat ng nakaraan para bumuo ng tahanang puno ng kapatawaran, katapatan at walang hanggang pagmamahal. 5 taon ang lumipas, ang hardin ng mansyon ng pamilya Amadeo na puno ng makukulay na lobo, masayang tawanan at ingay ng mga batang tumatakbo sa berdeng damuhan. Araw ng kaarawan ngayon ni Liam at ang munting sanggol na minsay sinilang sa gitna ng rumaragasang bagyo sa isang kubo sa baybay na isa ng masayahin at matalinong batang lalaki na may mga mata nagniningning sa tuwa. Si Clara, suot ng isang simpleng dilaw na bestida na lalo pang nagpalitaw sa kanyang kagandahan, ay abala sa pag-ayos ng mesa para sa mga bisita. Ngunit bago pa man niya maabot ang huling plato, naramdaman niya ang pamilyar at mainit na pagyakap mula sa kanyang likuran.
Ang mga bisig na yo'y nanatiling kandungan niya sa loob ng maraming taon. Matatag, maasikaso at punong-puno ng walang sawang pagmamahal. Hayaan mo na ang mga kasambahayang gumawa niyan, mahal ko, bulong ni Archie sa kanyang tenga habang banayad na hinalikan ng kanyang pisngi. Ang dating malamig at laging seryosong CEO tuluyan nang nagbago. Ang mga mariton laging nakatutok sa kanyang mag-ina ng may puspos na kasiyahan. Hinarap ni Clara ang asawa, ngumiti ng abotenga. Sanay na akong tumulong, Archie. Isa pa, gusto kong maging perpektong araw na to para sa anak natin. Sa puntong yon, lumapit si Liam, bitbit ang kanyang paboritong laruan. Mommy, Daddy, tingnan niyo ang regalo ko galing kay Tito Mateo. Masayang sigaw ng bata habang pinapakita ang isang laruang kotse. Sabay na yumuko sina Clara at Archie upang yakapin at halikan ang kanilang anak. Sa sandaling yon, pinagmasdan ni Archie ang mukha ni Clara at ang batang nagpapatunay na kanilang wagas na pag-ibig. Naramdaman niya ang labis na pasasalamat sa buong universo nang dahil binigyan siya na ikalawang pagkakataon na itama lahat ng kanyang pagkakamali sa nakaraan. Nang sumapit ang hapon, habang dahan-dahang dumulubog ang araw at nag-iwan ng gininto ang kulay sa kalangitan, nagtipon ang buong pamilya at malalapit na kaibigan. Kasama si Hana na masayang kumakain sa tabi. Tumayo si Archie, hawak ang isang mikropono habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. 5 taon na ang nakararaan, halos mawala sa akin lahat dahil sa sarili ko ring katanghan. Panimula ni Archie. Ang boses ay seryoso, ngunit may ngiti sa mga labi. Akala ko noon, ang tagumpay at yaman ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit natutunan ko sa pinakamahirap na paraan na ang isang imperyo'y walang kwenta kung wala kang kasamang reyna para mamuno dito at isang prinsipe para magbigay buhay sa tahanan. Lumingon siya kay Clara na nooy pinipigilang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Clara, ikaw ang bagyo na gumiba sa aking mga maling paniniwala at ikaw rin ang liwanag na nagdala sa akin pa uwi. Maraming salamat sa pagpapatawad, sa pag-aaruga at sa pagbuong muli ng pusong winasa ko. Mahal na mahal ko kayo ni Liam hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Tumulo ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Clara habang lumalapit si Archie kasama si Liam upang yakapin siya ng mahigpit. Sa ilalim ng nag-iisang kalangitan na sumaksi sa kanilang mga paghihirap, pagluha at tagumpay, napatunayan ng pamilya Amadeo na ang tunay na pag-ibig hindi nagtatapos sa huling pahina ng isang nobela. Ito ay patuloy na sumusulat sa isang magandang bakas, araw-araw magpakailanman. 10 taon lumipas mula ng araw na yon sa hardin kung saan ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Liam. Ang dating munting bata na tumatakbo sa mga damuhan, isa na ngayong binatilyong may matatalinong mata at ngiting minanapan niya sa kanyang ama. Si Liam lumaking may kababaang loob, hindi dahil sa kayamanan ng kanyang pamilya, kundi dahil sa mga aral ng pagpapakumbaba at malasakit na araw-araw niyang nasasaksihan kina Clara at Archie. Sa loob ng silid-aklatan sa ikalawang palapag ng mansyon, kung saan tanaw ang malawak na hardin na ngayon puno ng mga namumulaklak na orchid at rosas, tahimik na nakaupo si Archie. Di nahawak ang kanyang mga kamay ang mabibigat na desisyon para sa buong korporasyon araw-araw dahil ipinasa niya ng malaking bahagi nito sa mga pinagkakatiwalaang tagapamahala. Pinipili niyang ilaan ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang pamilya at sa mga gawaing pagkawang-gawa na sinimulan nila ni Clara. Dahan-dahan bubukas ang pinto at iniluwan nito si Clara. Bagamat lumipas na ang mga taon, ang ganda ni Clara ay nanatiling sariwa at payapa. Isang mukha ng babaeng ganap na minahal at inalagaan ng buong puso. May dala siyang tray na naglalaman ng 2 tasa ng mainit na tsaa at paborito nilang kakanin. Nilapag ni Clara ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng bintana at naupo sa kandungan ni Archie. Isang nakaugaliang lambingan na kahit kailan hindi nagsawa ang dalawa. Pinilupot ni Archie ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa at sinandal ang mukha nito sa balikat nito. Ano na namang malalim na iniisip mo, Mr. Amadeo? Nakangiting tanong ni Clara habang hinahaplos ang buhok ng asawa na may ilang hibla na ang puti. Hinalika ni Archie ang palad ni Clara bago sumagot. Wala. Inaalala ko lang kung saan tayo nagsimula. Naalala mo pa ba ang maliit na kubo sa Santa Elena, Clara?
Noong mga panahon na ang tanging tunog lamang ng naririnig natin ay hampas ng alon at ang takot sa ating mga mata. Napabuntong hininga si Clara, ngunit walang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata, tanging pasasalamat lamang. Paano ka naman malilimutan yun? Yun ang pinakamahirap na kabanata ng ating buhay, Archie. Ngunit yun din ang nagturo sa atin ang pag-ibig, hindi nasusukat sa karangyaan, kundi sa tibay ng inyong paninindigan sa gitna ng unos. At kung bibigyan akong pagkakataon na ulitin lahat, ang mga pagkakamali, ang mga sakit at ang pagtakas mo noon, tatanggapin ko ba? Tanong ni Archie. Seryoso ngunit may ngiti sa mga labi. Umiling si Clara at marahang hinawakan ang pisngi ng asawa. Huwag na nating ulitin ang sakit, Archie. Sapat nang naging aral to para sa atin. Ang mahalaga ay kung nasan tayo ngayon. Tumango si Archie. Hinatak niya papalapit si Clara at dinampi ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Tumayo sila ng magkausap at lumapit sa salaming bintana. Sabay nilang pinagmasdan ang kanilang anak na si Liam sa ibaba. Masayang nagtatanim ng halaman sa hardin kasama si Hannah na patuloy pa ring bahagi ng kanilang tahanan. Ang kwento ni Clara at Archie ay hindi na lang isang simpleng nobela ng nakarang paghihiwalay at pagbabalik. Ito ay naging isang bahagi ng buhay na patunay na ang bawat sugat ay maaaring hilumin ng tapat na pagsisisi. At ang bawat bakas ay simula lamang ng isang magandang bukas. Sa ilalim ng payapang langit ng lungsod, magkawahawak silang sinalubong ang mga darating pang taon. Kamay sa puso, puso sa puso, magpakailanman.